Buwan na naman ng mga puso o Feb-ibig Month. Panahon ng pagbibigayan ng bulaklak, tsokolate at mga mensaheng puno ng pag-ibig sa text o chat message. O kaya surpresa para sa minamahal. Ngunit higit pa ito sa kwento ng magkasintahan at mag-asawa. Ang buwang ito ay paniyaya para sa lahat upang pagnilayan ang ating paglago sa pag-ibig at ang iba't ibang anyo nito na nahahayag sa iba't ibang bokasyon at tawag sa buhay kabanalan. Ngunit ano nga ba ang bokasyon ng pag-ibig? Isa ba itong malinaw na tawag ng Diyos na humihingi ng agarang tugon? O kaya isang tadhanang tinatanggap na lamang? O isang pagtakas sa mga hamon ng buhay? At paano natin malalaman kung ang Diyos nga ang tumatawag at hindi lamang ang sarili nating boses? Ako po, si Father Angelo Paulo Asper ng Society of St. Paul. Halina't samahan niyo kami sa ating Feb-ibig episode ng Gabay sa Buhay. May isang batang minsang tinanong, ano ang tawag sa pinto kapag hindi nakasara? Ngumiti siya at sumagot, bukas yun. Ang bukas na pinto ay laging naghihintay at nag-aanyaya. Ganyan ang bokasyon, isang paanyaya ng Diyos, isang bukas na pinto na tahimik na nag-aantay ng ating tugon. Ang bawat bokasyon ay may sariling kwento. Kwento ng paghahanap ng tao sa Diyos at ng walang sawang paghahanap ng Diyos sa tao. Ang panawagan sa kabanalan at pag-ibig ay hindi para sa iilan lamang. Ito ay para sa lahat ng mananampalataya. Pinatitibay ng biyaya ng Diyos at nahahayag sa konkretong pagmamahal sa Diyos at sa kapwa, anuman ang kalagayan sa buhay. Ang unang pagtawag ng Diyos ay ang bokasyong pantao o human vocation. Ang panawagang maging ganap na tao at mamuhay ng buo. Kasama nito ang paghubog ng katawan, isip, damdamin at espiritual na buhay. Gayon din ang paggamit ng ating mga kaloob at talento sa paglilingkod. Mula rito umuusbong ang bokasyong Kristiyano o Christian vocation. Ang panawagang makibahagi sa buhay ni Kristo na tinatanggap natin sa binyag at kumpil sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Bilang mga Kristiyano, tinatawag tayong makibahagi sa kanyang pagiging propeta, pari at hari. Hinuhubog sa pagmamahal sa Diyos at paglilingkod sa kapwa. Sa loob ng panawagang ito, nahahayag ang tiyak na bokasyong Kristiyano o specific Christian vocation. Para sa mga laiko, ito'y isinasabuhay araw-araw, sa pamilya, sa trabaho at sa lipunan, sa buhay na walang asawa o single blessedness o sa buhay may asawa o married life. Para naman sa iba, ito'y tinatahak sa buhay relihiyoso o religyosa o religious life. Isang hayag na oo sa Diyos sa pamamagitan ng panata ng pagdaralita, kalinisan at pagtalima. Ang hindi pag-aasawa ay hindi kakulangan sa pag-ibig, kundi isang malayang pagpapahintulot na mapuspos ang puso ng masidhing pag-ibig para sa Diyos. Para rin sa ilan, ang bokasyon ay natutupad sa pagtanggap sa banal na orden o priesthood, kung saan ang mga diakono, pari at obispo ay naglilingkod bilang mga pastol ng sambayanan ng Diyos. Tinatawag na mamahala, magturo, gumabay, at pabanalin ang bayan ng Diyos. Sa huli, ang bokasyon ay laging personal o personal Christian vocation. Tinatawag tayo ng Diyos sa ating pangalan at inaanyayahang makibahagi sa pagtataguyod ng kanyang kaharian.
Si Marian Mencias ay isang motivational speaker, author, podcaster, at life coach na may natatanging misyon na tulungan ang mga kabataan na mapalalim ang kanilang pananampalataya. Actually, I'm happily single for the past, I think, 10 years na rin. I've been dating, and yes, I'm still discerning my vocation, but I'm so happy with everything na tinuro sa akin ng Diyos sa season na ito. And I'm so happy, a lot of people are looking for fulfillment, and sometimes hinahanap nila yun sa pag-ibig. As single people, kailangan ma-fulfill muna tayo in Christ. Kasi kung hindi, hahanapin natin siya sa partner eh. Tapos pag hindi pa rin, hahanapin sa anak, which is never the role of people in our lives. That's really the Lord who will fulfill us. So, masayang-masaya ako na nahanap ko yung purpose ko habang single pa ako. Totoo yun, mas gusto kong wala kesa mali. Kasi I want my future partner to be a bonus, to an already happy life kesa burden. Dapat yung pipiliin ko is, kumbaga parang kingdom partner. We will build God's kingdom together, but we will not distract each other from God's purposes. Napakadaming love. Like in the single season, this is where the Lord will prune us, will shape us to love better, whether that's our family, or our friends, or people we work with. Ang daming kailangan matutunan sa pagmamahal, tsaka both in receiving love and giving love. Na-realize ko po, madaming tao na walang boundaries, hindi natutunan in the family. And this is one thing na kailangan matutunan na minsan nakala natin nagmamahal tayo, pag nag-oo tayo ng nag-oo, yun pala, hindi. Minsan kapag naghihindi ka, dun ka pala nagmamahal. So, yung mga ganong tinuturo sa akin ng Diyos. Sa kanyang paglalakbay, malaya niyang hinahanap ang kahulugan ng buhay, puno ng pag-asa at patuloy na humahayo, patungo sa araw na lubos niyang makakasama ang Diyos, ang ganap na pag-ibig. Si Hermie at Christy Sanchez ay mga miyembro ng Institute of the Holy Family ng Pauline Family. Mahigit 40 taon na silang nagsasama bilang mag-asawa. Patuloy na itinataguyod sa kanilang tahanan ang pagiging munting simbahan o simbahang tahanan, ayon sa halimbawa ng banal na mag-anak na si Jose, Maria at Jesus. Kasama ang kanilang mga anak na sina Heisy, si Krister, at ang kanyang may bahay na si Joanne, at ang kanilang mga apo na sina Keith Joseph, Jack Keen, at Kirk Jason. Sa grasya ng Diyos ay sinisikap nilang panatilihin ang ugnayan sa pamilya sa pamamagitan ng pagmamahal ng hindi makasarili at walang pasubali. Sa kanilang buhay, nagiging buhay silang tanda ng walang hanggang katapatan ng Diyos sa kanyang mga nilikha, anang wagas na pag-ibig ni Kristo sa kanyang simbahan. Isang pag-ibig na iniaalay hanggang sa kanyang kamatayan sa krus. Mga kamag-anak niya na matatanda, tsaka yung lolo ko, nagkukwentuhan lagi yan. Alam mo na yung matatanda, nagkukwentuhan. Tapos madadaan siya. Inirereto ako nung lolo ko sa kanya. Niligawan ako ng lolo niya para sa kanya. Natangay ko siya na every anticipated mass, nagmamas kami. Kumbaga, inano ko siya na malapit siya sa Panginoon. Doon pa lang nag-start na kami. Kaya from the time na ng courtship namin, namin, talagang si Lord ang laging nasa siya ang sentro ng buhay namin. Wala nang mag-boyfriend kami hanggang sa ngayon. Challenges, marami kaming challenges kasi hindi naman kami perfect couple, wala namang perfect couple. Pero siguro since ang laging sentro ng pamumuhay namin from the start is si Lord, parang magaan ang dating sa amin ng blessings. Nandun yung faith ba? Nandun yung faith. Sa loob ng bahay namin, ang dami namin santo. Ang dami naming religious articles. Pag may arguments kami, napatitig ka doon sa mga statue doon sa bahay namin, maalala mo na kagad ang taas. Kaya, tigil na. Kailangan na peace muna.
pag-isipan nila mabuti muna ang pag-aasawa. Pangalawa, kailangan kung desidido silang mag-asawa, yung unahin nila ang maging sentro ng buhay nila is si Lord, yung faith nila na andun. Kasi kasunod na doon yung pagmamahala nila, yung pag-uunawaan nila at respeto nila sa isa't isa para isang maging matagumpay na couple. Actually, we both studied in UST. I'm taking up accountancy. Yeah, she's So, taking up. nandun sa bandang Lacson na side. Yeah. And then- I'm studying architecture dito naman sa Pinoval side. So, medyo opposite sides kami Magkalayo ng kami. UST. Pero, tapos there was one time na nagkasabay kami sa pedicab. And then while crossing Espanya, parang I mustered the courage to talk to her. With my parents, they've always instilled na parang you have to be stable muna before marriage, and parang ang daming tinuturo sa amin even before the marriage. Si Krister kasi medyo goal-oriented. So, parang dapat okay na yung finances. Dapat may bahay tayo. Dapat ganito na tayo or ganito ako by that time. Pero what caught my attention was, dun sa planning niya, nandun ako. Okay? So parang, eto na yun. Kasi kasama ako sa plano niya. Siguro yung challenge lang na nakapag-strengthen sa faith namin, yung second born natin, Yeah. si Jack. He was a premature baby. So parang yun yung pinaka-challenge sa amin na, Lord, una muna, syempre, di ba, may stages eh. Parang, Lord, may ginawa ba ako mali? May ginawa ba kami? Bakit hindi pa siya luto? Hindi pa siya full? Lumabas na siya kagad? Pero eventually, yung everyday namin na going back and forth sa hospital, may quiet kami palagi. So, pag quiet kami, may individual prayers kami na let's take it a day at a time. Lord, sana pagpunta namin doon, nag-improve siya compared to yesterday. So, yun. I think you'd agree na parang everyday we say we're so blessed. We're so blessed. Yun. And actually, we don't have to look far. Kasi from where we started, kung nasan na kami ngayon, sobrang layo na nung narating namin. Malayo pa, pero malayo na. Yun eh. Narinig ko yun always. Doon pa lang, doon kami humuhugot ng appreciation na everyday really is a blessing. And from there, we share with our kids na you learn to appreciate what you have, no? Kasi we worked hard for that. We didn't have that time. Pero ngayon, kaya na natin ibigay yan sa inyo. So, yun yung tinatry din namin i-imply sa kanila. Para sa pamilyang Sanchez, tulad ng sinasabi ng marami, there is no such thing as a perfect family. Only perfect moments. Ang mga sandaling ito'y umuusbong kapag namamayani ang pananampalataya, pag-unawa, pagbibigayan at pagmamahalan sa loob ng tahanan. Si Monsignor Reginald Malikdem ay Mission Station Priest, Vicar General ng Archdiocese of Manila. Mahigit 20 taon na siyang nagsisilbi bilang pari. Para kay Monsignor Reggie, ang pagiging pari ay higit pa sa isang tungkulin. Ito ay pagtanggap sa handog ng Ministeryo ng Pag-ibig o Office of Love mula sa banal na Espiritu, alinsunod sa yapak ng mabuting pastol na si Jesus. Yung kwento ng vocation ko, wala namang drama. No? Very simple. Siguro yung unang-unang sign ay yung attraction. Attracted to the priestly life, attracted ako doon sa ginagawa ng pare, attracted ako doon sa sinusuot ng pare. Kaya kahit bata, ang laro ko ay magmisa. No? Ang aking congregation ay yung kapatid ko at mga pinsan ko. Nagsimula naman sa attraction. Siguro isang sign din ay yung support ng family. Na dahil bata pa nga ako, sinasabi ko na gusto kong magpare. Yung pamilya ko, very supportive sa akin. Yung lolo ko, karpintero. Ginawa niya ako ng altar, no, kung saan nagmimisa-misahan ako.
yung lola ko ay nagtatahi. No? Tinatahian niya ako ng mga vestments ng pampari. Parang maliit na bata. No? Kaya meron akong altar, meron akong damit, may mga libro, may mga imahen. So yung suporta ng pamilya is also a concrete sign of God's call to the priesthood. Sa tingin ko yung bokasyon ay true to its meaning ay pagtawag ng Panginoon. At yung pagtawag ng Panginoon na yun ay pagtawag ng pagmamahal. Kaya yung response din ay isang pagtugon ng pagmamahal. Kaya parang it's a dialogue of love. Tumatawag ang Diyos at tumutugon naman sa pagmamahal. Sa karanasan ko bilang bata, bilang seminarista at ngayon bilang pare, nakita ko na yung fidelity ng Diyos sa pagtawag niya ay nandoon. Naging tapat siya sa kanyang pagtawag. Kaya sa akin, parang kahit alam kong hindi naman ako karapat-dapat, at kahit minsan nakakahiya, parang dahil ang Diyos very persistent sa kanyang pagtawag, kaya nandun din naman yung pagtugon ko sa kanya ng may pagmamahal. It's really a dialogue of love, no? Parang pagpapalitan ng pag-ibig na nagsisimula palagi sa Diyos. Unang-unang accountability ko ay sa Diyos at sa kanyang simbahan. So of course, yung mga tao, palagi silang may expectation ng pari. Dapat yung pari ganito, dapat magaling magmisa, dapat magaling mag-homily, dapat maganda ang ugali. Pero bago i-please yung tao, sa akin, ang tinitingnan ko, sa lahat ba ng aking gagawin, sa aking buhay, na hindi rin nakikita ng mga tao, am I pleasing God? Is God pleased with me? The God who called me, is He pleased with me? And is the church as my mother pleased with me as His priest? So palagi yun ang pamantayan. So kung ano man ang daan na tawagin kayo ng Panginoon, just be open. Be open. At hayaan ninyong gabayan kayo ng Diyos sa inyong pamumuhay. Kailangan ihanda rin natin yung ating sarili dito sa iba't ibang bokasyon na ito. Kasi katulad ng turo ng simbahan, ito namang iba't ibang bokasyon, iba't ibang states of life ay way of sanctifying others. Ang pagtugon natin sa bokasyon ay hindi pagpapabanal unang-una sa sarili natin. Sabi ng simbahan, pag tumugon tayo sa paanyaya ng Diyos sa anumang bokasyon sa buhay, ang tugon na ito ay tugon ng pagpapabanal sa iba. So yung pare, kaya siya nagpapare, hindi para maging banal siya, kundi para mapabanal niya yung bayan ng Diyos. Yung mga relihiyosa, ganun din. Yung mag-asawa, nagkaasawa sila para pabanalin yung kanilang asawa at kanilang pamilya. Yung single blessed ay pinipili nila yung buhay niya para pabanalin yung kanilang pamilya, yung kanilang mga mahal sa buhay. At sabi ng simbahan, kung nagiging dahilan ito sa pagbababanal sa ating sarili, it is because we are helping others become holy. So tumugon tayo sa paanyaya ng Diyos na maglingkod sa iba, magmahal sa iba, pabanalin ng iba, at ito yung magiging daan ng pagpapabanal natin sa ating sarili. Iisa lamang ang totoong pari, si Kristo. Ang lahat ng pari ay kanyang mga tagapaglingkod lamang. Kaya naman, sa pagkamangha, pasasalamat, papuri, pananatili at buong paghandog ng sarili, ipinapakita ni Father Reggie ang kanyang tugon sa Diyos na patuloy siyang minamahal at hinihirang, maging kasangkapan sa kabila ng kanyang kahinaan. Si Sister Didi Alarcon ay mahigit 13 taon ng miyembro ng Daughters of St. Paul, isang religious congregation ng mga madre na may misyong ipalaganap ang mabuting balita sa pamamagitan ng makabagong pamamaraan at teknolohiya ng komunikasyon. Yes, so when I was in high school, one of the sisters from the Daughters of St. Paul came to our school to do vocation promotion. And so she told us, if you want to become a member of our congregation, please express through writing, your desire through writing. So I was one of those who wrote that I also want to become a daughter of St. Paul. But after that, the sister has forgotten about it. So she did not make follow-up to me anymore. So sabi ko, siguro hindi talaga ako para sa Daughters of St. Paul. Siguro hindi ako para sa pagiging sister. So after that, I went to college and then I worked. Pero nandun pa rin yung desire. I think 1990 or 1991, one of my sisters joined the congregation, Sister Menen. And then in 1992, I think, 1992, I think, my other sister Bing, also joined the congregation. So nakapag-isip-isip din ako, sabi ko,
bakit ba ako pumupunta sa iba-ibang congregations? Bakit hindi ko na lang i-try ang Daughters of St. Paul? So, in 2000, I decided to join the congregation. We have a sister. Her name is Sister Veronica. May she rest in peace. She would always ask us, "Are you happy? Are you happy?" So that was also yung sukatan ko rin yun. Am I still happy being here? So, maraming challenges. Maraming ups and downs. Maraming highs and lows sa buhay, sa formation, especially sa initial formation, and sa apostolate, community life, Pero I would always ask myself, am I still happy being here, being with Jesus? And I would always say that it's not me who's choosing Jesus every day. I would say that it's Jesus who's choosing me every day. So every day I would thank the Lord. Thank you, Lord, for always choosing me, for choosing me again today. Ang pinaka-challenge is to be humble, so that the Lord can form you into the person that He wants you to be. So kailangan ng humility. If I will not empty myself with all that I have, with all that I have brought from outside, of course, my pride and everything, I will never be formed. The Lord will never have the chance to form me through my formators and through the community. Yun din ang sinasabi ko sa sarili ko noon. I'll give it a try. Kasi ayokong pagtanda ko, sasabihin ko sa ano kaya kung trinay kong pumasok sa convent? Ayoko yung may regret, no? At least, you have given it a try and na-realize mo, dito pala ako. Or na-realize mo, the Lord might reveal to you na this is not His will for you. This is not His plan for you. And the Lord will lead you where He wants you to be. Para kay Sister Didi, ang pangako niyang pagdaralita, kalinisan ng kawalang asawa at pagtalima ay paalaala na hindi lahat ng kasiyahan ay matatagpuan sa mundo. Sa halip, ang tunay na kagalakan ay nagmumula sa pagbubukas ng isip, puso at palad sa ganap na pag-aalay ng sarili para sa kaharian ng Diyos, katulad ng isinabuhay ni Jesus. Sa huli, ang pag-ibig lamang ng Diyos at ang pakikipagtipan sa Kanya ang ganap na makapagpapaligaya sa tao. Paano nga ba natin malalaman kung ang tinig na ating naririnig ay tunay na tinig ng Diyos? Ang Diyos na tumatawag sa atin sa mas ganap na kabanalan. Una, nagbubunga ng kapayapaan at hindi lamang kilig. Ang tawag ng Diyos ay maaaring mahirap sundin, ngunit ito ay nagbubunga ng malalim na kapayapaan. Hindi ito panandali ang damdamin, kundi katahimikang marahang bumubulong. Narito ka sa tamang landas. Ikalawa, inaakay tayo sa ganap na pagmamahal, hindi lamang sa sarili. Ang bukasyon ay hindi umiikot sa sariling kagustuhan. Inaakay tayo nito tungo sa tapat na pagmamahal, isang pag-ibig na handang magsakripisyo at maglingkod sa kapwa. Ikatlo, hinahamon tayo sa paglago at pananagutan, hindi sa pagtakas. Ang tawag ng Diyos ay hindi paraan ng pag-iwas sa takot o pananagutan. Sa halip, hinahamon tayo nitong harapin ang buhay ng may tapang at pagtitiwala sa biyaya ng Diyos. Ikaapat, nililinaw ito sa panalangin at hindi padalos-dalos. Ang bukasyon ay hindi minamadaling pasya o desisyon. Nililinaw ito sa panalangin, sa pakikinig sa salita ng Diyos, sa turo ng inang simbahan, at sa mga karanasan ng pang-araw-araw na buhay. At ikalima, patungo ito sa kabanalan, hindi lamang sa tagumpay o kahusayan. Ang tawag ng Diyos ay hindi lamang tungkol sa tagumpay o kakayahan. Ito ay panawagan sa panghabang buhay na katapatan at patuloy na paglago sa kabanalan. Sabi nga ni San Agustin, isa lamang ang mahalaga o higit na mahalaga, ang magmahal. Maraming mukha ang pag-ibig, ngunit iisa lamang ang tinig na tumatawag sa atin patungo sa mas ganap at mas malalim
na pagmamahal at kabanalan. Ako po, si Father Angelo Paulo Asper ng Society of St. Paul, doing all for the gospel.